at karunungan, kundi dahil sa kanyang sinasabing kapangyarihan. Maraming dumadayo mula sa ibang lugar para lamang makakuha ng anting-anting mula sa kanya, mga palasak na bagay gaya ng bato, langis, pulseras, o panyo na umano'y may taglay na bisa laban sa malas, sakit, o kapahamakan. Ang kubo ni Aling Sabel ay nakatayo malapit sa ilog. Napapaligiran ito ng matatandang punong kahoy na waribang nagbabantay. Doon niya tinatanggap ang kanyang mga kliyente. Araw-araw, may mga magsasaka, mga ngalakal, at maging mga kabataang nais sumubok ng swerte ang dumadating sa kanyang tahanan. Ang iba'y lumalapit para magpagamot ng hindi maipaliwanag na karamdaman, ang iba na may naghahanap ng proteksyon laban sa mga magnanakaw, masamang espiritu, o simpleng inggit ng kapwa. Sa unang tingin, si Aling Sabel ay tila isang mabait at mapagkalingang matanda. Maputi ang kanyang buhok, palaging nakabalot sa panyong kulay abuhin. Laging nakangiti at malumanay magsalita. Ngunit sa likod ng kanyang maamong anyo, may mga kwentong kumakalat, mga bulong ng mga kapitbahay na may mga taong dumulog sa kanya na hindi na muling nakita. May ilan ding nagsasabing ang kanilang mga kaanak na nagpagamot kay Aling Sabel ay bigla na lang lumala ang sakit hanggang sa namatay. Subalit sa kabila ng mga kwentong ito, hindi maikakaila na malakas pa rin ang tiwala ng karamihan sa kanya. Para sa kanila, natural lamang na hindi lahat ng kapalaran ay maganda. Kung minsan, sinisisi na lamang sa tadhana o sa kapalaran ang hindi magandang nangyayari matapos kumonsulta kay Aling Sabel. At dahil dito, lalo siyang nagiging tanyag, lalo na't marami pa rin ang naniniwala na sa kanya lamang matatagpuan ang tunay na bisa ng mga anting-anting. Isang araw, may dumating na isang pamilya mula sa karatig baryo. Bitbit nila ang kanilang anak na may kakaibang karamdaman. Walang makitang lunas ang mga doktor, kaya't kay Sabel na sila napadpad. Tinanggap sila ng matanda na may ngiti at magaan na boses. Pinahiran niya ng langis ang noo ng bata at may ibinulong na kakaibang orasyon. Ilang saglit pa, nagsimula raw itong kumalma. Hindi niyo kailangang mag-alala, anya, habang inaabot ang isang maliit na pulang tela na nakapulupot sa isang bato. Hawakan niyo lang ito at ipatong sa dibdib ng bata gabi-gabi. Gagaling siya. Labis ang pasasalamat ng pamilya at iniwan nila si Aling Sabel ng ilang alay, bigas, itlog at kaunting pera. Lumisan silang may ngiti at pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may kakaibang ningning ang mga mata ni Aling Sabel. Kinagabihan, isang matandang lalaki sa baryo ang nagsabi sa kanyang apo, mag-ingat ka sa mga anting-anting na yan. Hindi lahat ng nagbibigay ay galing sa kabutihan. Ngunit tulad ng dati, hindi siya pinansin ng nakababatang henerasyon. Para sa kanila, si Aling Sabel ay biyaya ng bayan. Lingid sa kaalaman ng lahat, sa ilalim ng kubo ng matanda ay nakatago ang mga bagay na hindi pa kailanman nasilayan ng iba. Doon nakalagay ang mga piraso ng tela, buhok, at buto ng mga taong dumulog sa kanya. Doon siya nagtatago ng kanyang mga alay, na siyang nagpapalakas sa kanyang tunay na katauhan, isang nilalang na hindi tao, kundi aswang na nagkukubli sa anyo ng isang antingera. Lumipas ang ilang linggo mula nang lumapit ang pamilya na may anak na may sakit kay Aling Sabel. Sa umpisa ay tila gumanda nga ang kalagayan ng bata, ngunit makalipas ang 3 araw, bigla na lamang itong nangisay at hindi na muling nagkamalay. Ang buong baryo ay nabalot ng lungkot at takot, ngunit gaya ng dati, walang naglakas loob na isisi kay Sabel. Para sa kanila, iyon ay kapalaran lamang na hindi na kayang baguhin ng tao. Ngunit may isang lalaki na nakarinig ng balitang ito, si Mang Ernesto, isang batikang manunugis ng mga nilalang ng dilim. Kilala siya sa iba't ibang probinsya bilang isang albularyo at mangangaso ng masasamang espiritu, ngunit higit sa lahat, siya ang tinatawag ng mga tao kapag may hinala silang may aswang sa kanilang lugar. Mahigit 30 taon na siyang naglalakbay, dala-dala ang kanyang itak na matagal nang sinabuyan ng banal na langis at mga dasal. Gayon din ang mga orasyon at panalangin na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Isang gabi, dumating siya sa baryo. Nakasuot ng simpleng barong at may dalang lumang sako na puno ng mga gamit laban sa halimaw. Hindi siya agad nagpakilala. Naglibot muna siya, nakinig sa mga kwento ng mga tao, at inobserbahan ang paligid. Mayroon ba kayong naririnig na mga kakaibang bagay tuwing gabi? Tanong niya sa isang matandang lalaki sa tindahan. Mang Ernesto, may mga alingas-ngas na. May mga pusang itim na palaging nasa paligid ng bahay ni Aling Sabel. Minsan, may naririnig din kaming kakaibang iyak mula sa ilog tuwing hating gabi, sagot ng matanda. Hindi na nagtaka si Ernesto. Alam niya na ang mga ganitong palatandaan ay hindi ordinaryo.
Sa kanyang karanasan, ang mga pusang itim ay kadalasang alaga o anyo ng mga aswang, at ang mga iyak mula sa ilog ay madalas galing sa mga espiritong ginugulo ng isang nilalang na sumisipsip ng lakas. Kinabukasan, nagpanggap si Ernesto bilang isang karaniwang dumadayo. Dinala niya ang ilang dahon at halamang kunwari ipapagawa niyang anting-anting kay Aling Sabel. "Magandang araw po, Aling Sabel," bati niya ng may paggalang. Agad siyang sinalubong ng matanda na may ngiting pilit. "Magandang araw din, iho. Ano ang maitutulong ko sa'yo? Ang aura mo ay tila may bigat. Siguro ay gusto mong magpatulong sa iyong kapalaran." Napansin agad ni Ernesto ang kakaibang kislap sa mga mata ng babae, hindi mata ng karaniwang tao. Ngunit hindi niya ipinahalata. Umupo siya sa bangkito at nagpanggap na inosente. "Gusto ko po sana ng anting-anting laban sa malas, Aling. Madalas kasi akong natatalo sa sugal at lagi akong tinatanggihan sa trabaho," sabi niya. Tumango si Aling Sabel at naglabas ng maliit na sisidlan ng langis. Pinahiran niya ang isang bato at iniabot iyon kay Ernesto. "Ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Bukas, magbabago ang kapalaran mo." Habang inaabot iyon, napansin ni Ernesto ang mga kuko ng matanda, mahahaba, tila matutulis, at kulay itim ang gilid. Lalong tumibay ang kanyang hinala. Kinagabihan, nagtagpo ang ilang matatanda sa baryo. Narinig nila ang pangalan ni Ernesto, at may isa sa kanila ang lumapit. "Kung tunay na ikaw si Mang Ernesto, nais kong sabihin sa iyo ang aking karanasan," wika ng isang matandang babae. "Noong kabataan ko, may kaparehong babae dito sa baryo, mabait sa paningin ng lahat, gumagawa ng anting-anting. Ngunit isa pala siyang aswang. Marami ang nawala noon. At ngayon, tila bumalik siya sa katauhan ni Aling Sabel." Tahimik lamang na nakinig si Ernesto, ngunit sa kanyang isipan, malinaw na ang lahat. Ang baryong ito ay hindi basta ordinaryong lugar, isa itong taguan ng isang matinding kalaban. Kinabukasan, nagdesisyon siya, kailangan niyang subaybayan si Aling Sabel. Hindi na ito tungkol lamang sa anting-anting o pagkukunwari. Isa itong laban ng buhay at kamatayan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muling naramdaman ni Ernesto ang kilabot na palatandaan ng isang halimaw na matagal na niyang hinahanap. Sa mga susunod na araw ng pananatili ni Mang Ernesto sa baryo, mas pinag-ibayo niya ang kanyang pagmamasid. Hindi siya agad kumikilos sapagkat alam niyang ang mga aswang ay tuso, marunong magtago, at mahilig magpanggap. Ngunit sa bawat kwentong naririnig niya mula sa mga matatanda, lalo lamang tumitibay ang kanyang hinala. Isang hapon, nakipagtagpo siya sa isang grupo ng matatandang lalaki at babae na nagkukwentuhan sa lilim ng malaking puno ng akasya. Doon niya maririnig ang mga alamat at babala na noon pa man ay bahagi na ng kasaysayan ng baryo. "Ay naku," wika ng isang lola na halos kulubot na ang buong mukha. "Noong kabataan namin, may isang babae rito sa baryo na parang si Aling Sabel ngayon. Mabait daw, marunong gumawa ng anting-anting. Pero ang totoo, marami siyang pinapahamak. Ang mga dumulog sa kanya, isa-isa na lang nawala." "Baka naman iba lang yon," tugon ng isa pa, tila ayaw maniwala. Umiling ang matanda. "Hindi. Ang pangalan niya noon ay Salve. At kung totoo ang kutob ko si Aling Sabel ay siya ring si Salve, nagbalik sa ibang anyo. Ang mga aswang, hindi sila basta-basta namamatay. Maaari silang magpalit ng pangalan, magbago ng itsura, pero pareho pa rin ang kanilang kaluluwa." Tahimik na nakinig si Ernesto. Alam niyang may katotohanan sa mga sinasabi ng matatanda. Sa kanyang karanasan, maraming aswang ang kayang humaba ang buhay sa pamamagitan ng pagkain ng laman loob ng mga tao. Ang ilan pa'y may kakayahang magmukhang bata o matanda, depende sa pangangailangan nila upang makapagtago. May isa pang alamat, dagdag ng isang lalaki na may hawak na tungkod. "Sabi ng mga ninuno namin, kapag ang isang tao ay masyadong nagtataglay ng maraming anting-anting, mag-ingat ka. Sapagkat ang totoong tagapangalaga ay hindi ipinagmamalaki ang kanilang mga gamit. Ngunit ang mga nilalang ng dilim, ginagamit nila ito bilang pananggalang at pain upang mahulog ang loob ng tao." Narinig din ni Ernesto ang kwento ng mga kabataan. Mayroon daw silang naririnig na mga iyak sa ilog kapag hating gabi, sabi ng isa. "Akala namin ni pusa lang, pero iba ang tono, parang bata na umiiyak, na bigla namang nagiging halakhak." Sa sandaling iyon, nagsalita si Ernesto, "Ang mga iyak na naririnig ninyo ay maaaring mga kaluluwa ng taong biktima. Kapag ang isang aswang ay nagsasagawa ng ritual, madalas silang nakakagawa ng ingay na hindi maipaliwanag.
Iyon ang mga palatandaan na hindi nyo dapat baliwalain. Nagtinginan ang mga matatanda at unti-unting nabalot ng kaba ang paligid. Marami sa kanila ay nagsimulang magdasal ng Ama Namin sa ilalim ng kanilang hininga. Kinagabihan, muling sumilip si Ernesto malapit sa kubo ni Isabel. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang matanda na tila nakikipag-usap mag-isa. Hawak nito ang isang itim na bote, at mula rito'y lumalabas ang usok na parang may sariling isip. Naramdaman ni Ernesto ang bigat ng hangin, palatandaan ng isang ritual na isinagawa upang tumawag ng masamang espiritu. Ngayon ko na nakikita ang totoo mong kulay, bulong ni Ernesto sa sarili. Ngunit hindi pa siya kikilos, sapagkat alam niyang darating ang oras na mas malakas ang ebidensya. Sa loob ng baryo, patuloy ang bulungan ng mga tao. May mga nagsasabing huwag nang lumapit kay Isabel, habang ang iba na may nananatiling bulag sa katotohanan. Para sa kanila, hanggat may nakikitang gumagaling o maasenso, matapos kumuha ng anting-anting, sapat na yon para maniwala. Ngunit si Ernesto, bilang batikang manunugis, ay handa na. Alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang basta sa pagitan ng isang matanda at ng isang mangangaso, kundi isang sagupaan ng paniniwala, ng kasamaan at ng liwanag. At sa kanyang dibdib, nagsimula ng mabuo ang panata. Kailangan niyang tapusin ang halimaw na ito bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang buong baryo. Dumating ang gabing matagal nang hinihintay ni Ernesto. Sa mga araw ng kanyang pagmamasid, nakasanayan na niyang bantayan mula sa malayo ang kubo ni Aling Isabel. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam niya. Ang hangin ay malamig na tila may dalang bulong ng mga espiritu, at ang buwan ay kabilugan, pinakamatinding sandali para sa mga nilalang ng dilim. Tahimik na gumalaw si Ernesto, dala ang kanyang itak na nakabalot sa tela, at ang maliit na botelya ng langis na sagrado. Sumunod siya sa mga yapak ni Aling Isabel na lumabas ng kanyang kubo at nagtungo sa kagubatan. Bitbit nito ang isang sisidlan na natatakpan ng tela. Mula sa loob, narinig ni Ernesto ang mahihinang umbol, parang mula sa isang hayop o mas masaklap pa, isang bata. Dumating sila sa isang maliit na paglilinang sa gubat, kung saan nakatayo ang isang malaking punong balete. Doon, inilatag ni Isabel ang mga gamit, kandilang itim, pulang tela, mga buto ng hayop, at ang sisidlan na kanyang dala. Dahan-dahan niyang tinanggal ang takip, at isang maliit na kambing ang lumabas, nanginginig, may nakaukit na simbolo sa balat nito. Sa pamamagitan ng dugo at laman, ako'y lalakas, bulong ni Isabel habang itinatali ang hayop. Ang kanyang tinig ay hindi na gaya ng kanina, hindi na maamo, kundi malalim at nakakatindig balahibo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang anting-anting na yari sa kahoy na may ukit na kakaibang simbolo. Tila ito'y naglalabas ng liwanag na pula. At sa pagsisimula ng ritual, nagsimulang sumayaw ang apoy ng mga kandila kahit walang hangin. Si Ernesto, nakatago sa likod ng mga puno, ay nanonood na may matinding kaba ngunit buong loob. Alam niya, ito na ang unang ebidensya. Totoo nga ang kanyang hinala, si Isabel ay hindi karaniwang antingera kundi isang aswang na nagkukubli sa ritual ng kadiliman. Habang pinapaluhan ni Isabel ang kambing, isang makapal na usok ang bumalot sa paligid. Doon nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang buhok ay humaba, ang mga kuko ay lumabas na tila pangil ng hayop, at ang kanyang mga mata ay kumislap na pula. Ang dating maamong anyo ay nawala, napalitan ng isang nakakatakot na halimaw. Ngayon, ang aking lakas ay muling babalik, sigaw niya sa gitna ng gabi. Ngunit bago pa niya maituloy ang ritual, isang bato ang tumama sa kandila at ito'y natumba. Si Ernesto, hindi na napigilan ang sarili, ay nagpakita. Aling Isabel, sigaw niya. O mas tamang tawagin kang halimaw. Alam ko na ang tunay mong anyo. Nagulat ang matanda, ngunit agad din siyang umiti, ipinakita ang kanyang matutulis na ngipin. Ay! Mang Ernesto! Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Matagal na kitang hinihintay. Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Itinaas ni Ernesto ang kanyang itak, saka sinabuyan ito ng langis. Hindi mo na malilinlang ang mga tao. Wawakasan ko ang kasamaan mo ngayong gabi. Ngunit sa halip na umatras, tumawa lamang si Isabel. Mabilis siyang naglaho sa ulap ng usok at muling nagpakita sa likod ni Ernesto, kasabay ng matalim na hampas ng kanyang kuko. Muntik na siyang tamaan, ngunit agad na nakailag ang batikang manunugis. Nagsimula ang kanilang unang inkwentro, isang laban ng tuso at tapang. Sa bawat galaw ng aswang, may sagot na dasal at orasyon si Ernesto. Ngunit batid niyang hindi pa yon ang huling sagupaan.
Ito ay simula pa lamang ng matinding digmaan ng gabi. At sa kanyang dibdib, tumibay ang paniniwala. Kailangan niyang tapusin si Isabel bago pa lumubog ang buwan, dahil kapag natapos ang ritual nito, baka wala nang makapigil sa kanya. Matapos ang unang sagupaan nila sa ilalim ng balete, hindi tuluyang nagwagi si Ernesto. Bagamat nasugatan niya si Isabel gamit ang kanyang itak na may langis, nakatakas pa rin ang aswang. Ang halimaw ay naglaho sa makapal na usok, iniwan si Ernesto na hingal, ngunit mas determinado kaysa dati. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. May mga nakakita ng kakaibang liwanag at usok mula sa gubat, at may mga nakarinig ng halakhak na nakapanindig balahibo. Ngunit gaya ng dati, walang nagtuturo kay Aling Isabel. Sa halip, may ilan pang nagsasabing baka gawa lamang iyon ng masamang espiritu o maligno sa kabubatan. Ngunit si Ernesto may hawak na pruweba. Sa kanyang sako, nakatago ang isang piraso ng tela at ilang patak ng dugo na nakuha niya mula sa sugat ni Isabel. Alam niya na iyon ay hindi dugo ng karaniwang tao. Sa ilalim ng araw, kulay itim ito na tila may usok na lumalabas. Isa itong malinaw na ebidensya ng isang aswang. Nagsimula siyang magtanong-tanong muli sa mga tao. Doon niya nakilala ang isang babae, si Aling Rosa, na dati ring lumapit kay Isabel. Dalawa ang anak ko noon, panimula ni Rosa, nanginginig ang tinig. Ang isa, nagkasakit ng hindi maipaliwanag. Dinala ko siya kay Isabel. Pinahiran ng langis, binigyan ng anting-anting. Kinabukasan, gumaan ang pakiramdam ng anak ko. Pero pagkaraan ng ilang gabi, bigla na lang siyang nawala sa higaan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakikita. Habang sinasabi iyon ni Rosa, tumulo ang kanyang mga luha. Walang naniwala sa akin. Sinabi nilang baka tumakas lang ang anak ko. Pero alam kong siya ang kumuha. Naramdaman ni Ernesto ang bigat sa dibdib. Lalong tumibay ang kanyang panata. Hindi na lamang ito isang laban para sa baryo, kundi para rin sa mga biktima na walang hustisyang natamo. Sa gabing iyon, muli niyang sinundan si Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, mas handa na siya. Nakapasok siya sa likod ng kubo at natuklasan ang isang lihim na silid. Sa ilalim ng mga tabla ng sahig, nakita niya ang mga bagay na hindi dapat makita ng kahit sino, mga buto ng tao, mga piraso ng damit ng mga nawawalang bata, at mga anting-anting na yari mula sa bahagi ng katawan ng tao. Kinilabutan si Ernesto, ngunit alam niyang ito ang hinihintay niyang sandali. Mabilis niyang tinipon ang ilan sa mga ebidensya. Alam niyang kapag nakita ito ng mga tao, wala nang makakatakas si Isabel sa katotohanan. Ngunit bago siya makaalis, isang ungol ang narinig niya mula sa gilid ng silid. Binuksan niya ang isang lumang bowl, at doon niya natagpuan ang isang batang nakatali, halos wala ng malay. Ito ang batang huling nawala sa baryo. Agad niyang tinanggal ang tali at binuhat ito palabas. Pagdating sa liwasan ng baryo, ipinakita niya ang bata at ang mga bagay na nakuha niya mula sa lihim na silid ni Isabel. Nagtipon ang mga tao at isa-isa silang napatingin sa kanilang iantingera. Hindi siya banal. Hindi siya tagapagligtas. Isa siyang halimaw na nagpapanggap, sigaw ni Ernesto. Nagkaguluhan ang mga tao. Ang ilan ay hindi makapaniwala, ngunit nang makita nila ang mga buto at ebidensya, nagsimulang magbago ang kanilang paniniwala. Lumabas si Aling Isabel mula sa kanyang kubo, at sa unang pagkakataon, hindi na siya nagkunwari. Ang kanyang ngiti ay nawala, at sa halip ay napalitan ng malamig na titig. Ako'y matagal niyong iginalang. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay kong anyo, wika niya, sabay sabog ng isang malakas na halakhap na umalingaw-ngaw sa buong baryo. At sa harap ng lahat, unti-unting nagbago ang kanyang itsura, naglabasan ang mahahabang kuko, umumbok ang kanyang likod, at ang kanyang bibig ay napuno ng matutulis na ngipin. Ang bayan ay nabalot ng sigawan at takot. Ngunit para kay Ernesto, iyon ang matagal na niyang hinihintay, ang ganap na paglalantad ng katotohanan. Sa gitna ng liwasan ng baryo, nagsimula ang matinding sagupaan. Habang nakikita ng mga tao ang tunay na anyo ni Aling Isabel, isa-isang nagsitakbuhan ang mga bata papasok sa kanilang mga bahay. Ang ilan ay nagsipagsara ng pinto at bintana, samantalang ang matatanda ay nagdasal ng malakas, hawak ang mga rosaryo at santo. Ngunit si Ernesto hindi umatras. Inilabas niya ang kanyang itak, isinaboy dito ang langis na may basbas, at sabay bigkas ng dasal na matagal nang nakaukit sa kanyang alaala. Sa ngalan ng liwanag at kabanalan, winawasak ko ang kasamaan sa aking harapan. Mabilis na lumundag si Isabel, ang kanyang mga kuko ay parang matatalas na espada.
Umikot si Ernesto at muntik ng tamaan sa balikat. Ang kalaban ay mabilis, halos hindi makita ng mata. Ngunit batid ni Ernesto na hindi lamang pisikal ang laban na ito ay digmaan ng kaalaman at gahom. Hindi mo ako matatalo, Mang Ernesto, sigaw ni Isabel. Ang anting-anting na hawak ko ay galing sa mga kaluluwa ng iyong mga naunang katunggali. Ang kanilang lakas ay nasa akin. Mula sa kanyang leg, inilabas ni Isabel ang isang kwintas na may nakakabit na maliliit na buto. Nagnining ito sa pula at bigla siyang nakapalibot ng makapal na usok. Maging si Ernesto ay nabulag sa tindi ng ilusyong dulot nito. Ang baryo na kanina'y puno ng tao ay biglang nawala sa kanyang paningin. Ang nakikita niya ngayon ay isang madilim na kagubatan, puno ng anino at mga matang nagmamasid. Ilusyon, bulong ni Ernesto habang pilit nilalabanan ang pagkahilo. Kaagad niyang dinampot ang kanyang botelya ng banal na langis at isinaboy sa lupa. Kumalat ang amoy ng insenso at unti-unting nabasag ang ilusyon. Ngunit sa halip na bumalik sa baryo, nakita niya si Isabel sa kanyang harapan, nakangisi. Malakas ka nga, manunugis, ani ng halimaw. Ngunit hindi mo ako kayang tapatan. Mabilis na sumugod si Isabel, at sa bawat galaw niya ay may kasabay na sigaw ng mga espiritu. Ang kanyang kuko ay tumama sa lupa at lumikha ng bitak. Umangat ang lupa at nagmistulang pader na humahadlang kay Ernesto. Ngunit hindi siya nagpatinag, itinaga niya ang kanyang itak na may basbas ng orasyon at nabasag ang harang. Nagpatuloy ang laban, isang sagupaan ng kapangyarihan at pananalig. Sa bawat atake ni Isabel, may dasal at basbas na ipinapantapat si Ernesto. Ngunit alam niyang unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Ang aswang ay tila lalo pang lumalakas habang tumatagal. Biglang tumigil si Ernesto, huminga ng malalim at isinandal ang itak sa kanyang dibdib. Inalala niya ang aral ng kanyang ama bago ito pumanaw, hindi sa talim ng itak, kundi sa tibay ng loob at dalisay na pananalig nagtatagumpay ang isang manunugis. Muling bumalik ang kanyang lakas. Tumindig siya at binigkas ang pinakamakapangyarihan niyang orasyon, isang dasal na ginagamit lamang sa pinakamapanganib na halimaw, sa ngalan ng Diyos na buhay, sa liwanag ng katotohanan, winawasak ko ang tanikala ng kasamaan. Sa sandaling iyon, kumidlat sa kalangitan. Tumama ang liwanag sa kanyang itak, at nagnining ito na tila apoy ng langit. Sa takot, umatras si Isabel, ngunit huli na, tumaga si Ernesto at tinamaan ang kwintas na nakasabit sa kanyang leg. Bumagsak ito sa lupa at nagbasag, kasabay ng pagliyab ng mga buto. Ang mga espiritong nakulong dito ay lumipad palayo, naglabasan sa hangin na parang apoy na naglalaho. Hindi imposible, sigaw ni Isabel habang unti-unting humihina. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kahit nanghihina na, sumugod pa rin siya, handang pumatay. Si Ernesto, hawak ang kanyang itak na nagliliyab sa liwanag, ay nakahanda na sa huling sagupaan. Sa baryo, ang mga tao ay nagmamasid mula sa kanilang mga bintana, dasal ang kanilang tanging sandata. Sapagkat alam nila, ang kinabukasan ng kanilang buhay ay nakasalalay sa huling laban ng dalawang nilalang sa gitna ng dilim. Habang patuloy na naglalaban sina Ernesto at Aling Isabel, ramdam ng buong baryo ang bigat ng laban. Ang hangin ay malamig, ngunit bawat hampas at tagisan ng puwersa ay parang nagdudulot ng lindol. Ang liwanag mula sa itak ni Ernesto ay nagsilbing tanging tanglaw sa gitna ng dilim na nakabalot sa lugar. Si Isabel, kahit sugatan at nanginginig, ay hindi pa rin sumusuko. Ang kanyang mga matay nag-aapoy ng galit, at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang matinding sigaw na nagmula sa kalaliman ng kanyang pagkatao, isang iyak ng halimaw na ayaw bumitaw. Hindi mo ako matatapos, Mang Ernesto, sigaw niya, sabay lungga na parang mabangis na hayop. Mabilis na umiwas si Ernesto, ngunit nadaplisan ng kuko sa kanyang braso. Tumulo ang dugo at naramdaman niya ang hapdi. Sa sandaling iyon, halos mahulog siya sa lupa sa panghihina. Ngunit hindi siya bumigay. Muling tumayo si Ernesto at itinagilid ang kanyang itak, inihanda para sa huling laban. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, kundi para sa mga inosente mong pinahihirapan, mariin niyang sigaw. Lumipad muli si Isabel, mas mabilis pa kaysa kanina, parang kidlat na handang sumugod. Ngunit sa gitna ng kanyang galaw, nakita ni Ernesto ang sandaling iyon, ang kahinaan na minsang binanggit ng kanyang ama. Ang kwintas na basag ay nag-iwan ng sugat sa dibdib ni Isabel, isang puwang na hindi kayang takpan ng kanyang kapangyarihan. Sa huling pagkakataon, itinaas ni Ernesto ang kanyang itak na nagliliyab sa banal na liwanag. Ito ang wakas mo, halimaw. Isang malakas na tag ang binitawan niya, tumama mismo sa gitna ng dibdib ni Isabel.
Umalinggaw ang iyak ng aswang, isang sigaw na yumanig sa buong baryo, parang kulob na bumalot sa kalangitan. Ah! Unti-unting nagliyab ang katawan ni Isabel, hindi sa apoy ng lupa, kundi sa liwanag na nagmula sa langit. Ang kanyang balat ay nagbitak-bitak, at ang kanyang mga kukoy nag-abong parang abo sa hangin. Ang dating makapangyarihang anyo niya ay naging abot alikabok na tinangay ng hangin. Ang katahimikan ay bumalot sa baryo. Wala nang sigaw ng halimaw, wala nang ilusyon ng kadiliman, ang tanging naiwan ay ang amoy ng nasunog na usok at ang malamlam na liwanag ng buwan. Si Ernesto, hinal na hinal, ay napaluhod. Hawak pa rin ang kanyang itak, ngunit ang bigat ng katawan ay halos hindi na niya kayang dalhin. Unti-unti siyang nilapitan ng mga taga-baryo, nanginginig ngunit puno ng pasasalamat. Salamat po, Mang Ernesto, bulong ng isang matandang babae habang nagrosaryo. Kung wala kayo, baka kami patay na lahat, dagdag ng isa pang lalaki. Ngunit si Ernesto ay hindi ngumiti. Tiningnan niya ang abo sa lupa, at ang kanyang mga mata ay nagdalamhati. Alam niyang ang laban na ito ay isa lamang sa napakarami pang haharapin niya. Sapagkat ang kasamaan, kahit matalo man ang isa, ay patuloy na bumabangon sa iba't ibang anyo. Habang ang mga tao ay nagsimula ng magdiwang at magpasalamat, si Ernesto ay naglakad palayo. Sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang misyon, hindi lamang ito isang laban, kundi bahagi ng walang hanggang giyera laban sa dilim. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, napansin niya ang isang bata na tahimik na nakatingin sa abo. Ang batang ito ay nagtanong ng simpleng salita na bumagabag sa kanyang isipan, babalik pa po ba siya? Napahinto si Ernesto. Saglit na tumingin sa langit, saka tumugon ng mahina ngunit matatag, hindi siya pero ang kasamaan, laging may paraan para bumalik. Kaya't kailangan nating maging handa. At sa sagot na yon, tuluyang naglakad si Ernesto, iniwan ang baryo na ngayon ay malaya. Ngunit may kasamang aral na habang buhay nilang dadalhin, ang kasamaan ay hindi kailanman tuluyang naglalaho, kundi laging nagtatago, naghihintay ng pagkakataon. Matapos ang matinding laban, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ang mga tao ay nagtipon sa gitna ng plaza upang magsindi ng kandila at mag-alay ng panalangin. Ang kanilang mga mukha, bagamat pagod at takot pa rin, ay napalitan ng pag-asa. Hindi nila malilimutan ang gabi kung kailan nila nakita ang tunay na anyo ng antingera na matagal ng kanilang pinaniniwalaan. Paano namin hindi napansin, bulong ng isa. Sa sobrang tiwala natin, hindi na natin pinag-isipan, sagot ng matanda. Habang pinagmamasdan sila ni Ernesto mula sa malayo, ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Hindi lahat ng mabait na mukha ay tunay na mabuti, at hindi lahat ng nag-aalok ng tulong ay may malinis na hangarin. Minsan, ang halimaw ay marunong ring magtago sa anyong inaasahan mong magliligtas sa iyo. Lumapit sa kanya ang kapitan ng baryo. Mang Ernesto, hindi namin alam kung paano kami makakabawi sa ginawa nyo. Dahil sa inyo, ligtas ang aming mga anak, ang aming kababaihan, at ang aming buong pamayanan. Ngumiti si Ernesto, bagamat may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang tapang ninyo ang dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang halimaw. Tandaan ninyo, huwag basta-basta magtitiwala. Ang kasamaan, laging nagtatago sa likod ng mga maskara. Habang umuusad ang mga araw, nagsimula ng bumangon ang baryo. Ang mga bukirin ay muling binuksan, ang mga tao ay nagbalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain, at ang mga bata ay muling tumatakbo sa kalsada ng walang takot. Ngunit sa bawat bahay, nakapaskil ang alaala ng nangyari, mga kwintas na may krus, mga bote ng banal na langis, at mga kwento ng kung paanong ang antingera ay nabunyag bilang halimaw. Isang gabi bago siya tuluyang umalis, muling nilapitan si Ernesto ng batang nagtanong kung babalik pa si Isabel. Mang Ernesto, wika ng bata, kung sakaling may dumating ulit na kagaya niya, babalik po ba kayo? Napatingin si Ernesto sa bata, saka siya yumuko at hinaplos ang ulo nito. Kung hindi ako, may iba. Lagit-laging may maninindigan laban sa dilim. At balang araw, baka ikaw yon. Umalis si Ernesto sa baryo, dala ang kanyang itak na ngayoy tila mas mabigat kaysa dati. Ngunit sa kanyang dibdib may pag-asa pa rin. Sapagkat alam niyang habang may nagdadasal, habang may nagtatanggol, at habang may handang magsakripisyo, hindi kailanman magwawagi ang kasamaan. Ang kwento ni Aling Isabel, ang aswang na nagkunwaring antingera, ay naging bahagi ng alamat ng baryo. Ang mga susunod na henerasyon ay paulit-ulit na ikinuwento ito, hindi lamang bilang isang nakakatakot na kwento, kundi bilang paalala. Ang tunay na halimaw ay hindi laging nakikita sa anyo, kundi sa puso at hangarin ng isang tao.
Sa huli, naiwan ang isang mahalagang aral, mag-ingat sa tiwala. Hindi lahat ng mabuting salita ay galing sa mabuting loob. Huwag mawalan ng tapang. Sapagkat ang kasamaan, gaano man kalakas, ay may hangganan. At higit sa lahat, manalig. Dahil sa pananampalataya, ang pinakamadilim na gabi ay laging may kasunod na umaga. At doon nagtapos ang kwento ni Ernesto, ang batikang manunugis na muling nakapagligtas ng isang baryo mula sa kuko ng kasamaan. Ngunit para sa kanya, ito'y isa lamang kabanata ng mas mahaba pang laban, ang walang katapusang pakikidigma laban sa mga halimaw ng gabi. 3.